humarap po tayo dito sa ICI para makipagtulungan sa investigasyon. Nang sa ganun, mabigyan din tayo ng pagkakataon na ma-clear yung name natin sa allegations laban sa atin. Sir, ba't kayo nag-request na executive session? Para po mas maprotektahan dahil baka magkaroon po ng judgment by publicity. At baka meron po tayo mga sensitibong masabi sa ICI na hindi muna kinakailangan lumabas sa publiko para ho hindi abala sa investigasyon natin. Una sa lahat, wala akong katotohanan yon. Naglabas na po ako ng official statement. Nung araw pa lang, noong September 8, na binanggit nila ito sa Senate Blue Ribbon Committee. Pero ba't ikaw daw eh? I mean, of all the congressmen. Patunayan ho nila. 23 minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon, isinusulong ni Cavite Congressman Kiko Barsaga na magkaroon naman ng mandatory disclosures ang lahat ng foreign travel ng mga congressman bilang pagpapalakas ng transparency at accountability sa Kamara. Sa ilalim ng panukala, kinakailangan magsumite ng advance written disclosure bago bumiyahe ang mga mambabatas na siya ring ipopost sa website ng Kamara para madaling ma-monitor ng publiko, media at oversight bodies ang kanilang mga aktibidad. May kakibat na parusang hindi pagsusumite o pagbibigay ng maling impormasyon kabilang ang reprimand, censure o suspension, salig na rin sa House Rules. Matatandaan na umani ng batiko sa pag-alis ng ilang lokal na opisyal ng Cebu sa kasagsagan ng Bagyong Tino. Bukod dito ay pag-alis din ng bansa ni dating Congressman Saldico para magpa-check up umano, pero hindi na maling umuwi nang pumatok ang isyu ng flood control scandal. Inamin ni Caloocan City 3rd District Representative Dean Asistio na isang beses silang nagkita ng kongresistang si Curly Discaya na siyang nagdawit sa kanya sa flood control mess. Sa ambush interview matapos sumalang sa executive session ng ICI, sinabi ni Asistio na nangyari ito sa isang awarding ceremony sa Armed Forces of the Philippines sa Camp Aguinaldo noong November taong 2024. Tanging pagpapakilala lang anya sa isa't isa ang kanilang napag-usapan ni Discaya na siya umanong presenter sa event habang siya naman ay awardee. Idiniin ni Asistio na pagkatapos nito hindi na ulit sila nagkausap ng kongresista. Narito po muli si Caloocan City 3rd District Representative Dean Asistio. Nag-meet po kami once, that was November 2024, nung meron pong awarding doon sa loob po ng Camp Aguinaldo sa AFP, isa po ako sa mga awardee. At si Mr. Discaya po ay nandoon bilang presenter ng award. So nag-meet po kami, once lang, tapos parang pinakilala lang po ako. Yun na po. Samantala, 7 katao naman ang nasawi sa nangyaring enkwentro sa Barangay Malinan sa Kidapawan City sa Cotabato. Batay sa ulat ng Police Regional Office No. 12, nagugat ang bakbakan ng pagbabaril ng mga armadong lalaki ang grupo ng mga biktima. Ayon sa isang nakaligtas, bigla na lamang silang pinaputukan ng armadong kalalakihan. Nakilala naman ng pulis ang mga residente mula sa Cotabato City at mga nasawi, ngunit pansamantalang tumutuloy sa Kidapawan mula pa noong Agosto 8. Ayon kay Philippine Army spokesperson Colonel Louis Di Maala, posibleng may kaugnayan sa Rido o matagal ng alitan at sigalot sa lupa sa pagitan ng involved na mga pamilya o grupo. Pumasa sa hamong resignation ni Senator Raffy Tulfo ang Administrator ng National Irrigation Administration na si Eduardo Guillen. Ito ay kung mapapatunayang depektibo ang isinagawang repair sa Bulo Small Reservoir Irrigation Project sa San Miguel, Bulacan matapos itong masira dahil sa bagyong Karding noong 2023. Sa budget deliberation sa Senado ng NIA, sinabi ni Tulfo na palyado ang naging pagsasaayos dito na ginastusan pa umano ng pamahalaan ng 50 million pesos. Pero pinabulaanan ito ni Guillen at sinabing ang kontraktor ng proyekto ang nagsaayos ng sira nang walang ginagastos ang gobyerno. Kumpiyansa rin si Guillen na wala ng sira ang naturang irrigation project. Pakinggan po natin si Guillen. Ang sinasabi ko kay Senator Tulfo po, yan ay pinaayos natin na maganda, nilagyan pa natin ng bakal sa loob. Kaya sigurado po ako na but anyway, tinapos po nirepair po ng contractor yan nang wala pong ginastos ang gobyerno. Hindi po yung, ang alam kasi ng ating mahal na senator, may 60 million na ginastos na pinondohan ulit. Ang budget po kasi ng NIA bilang GOCC, ang classification po niyan sa GAA ay MOOE. So ang pagkakalam ng ating senador, yan ay para sa maintenance. Pero hindi po yon. Yung po yung mismong budget nung kanal na yan noong 2014, yung 50 million na sinasabi niya.
Balansyado. 27 minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon. Sumayin nyo na ang unang buhos ng mga balita sa Balansyado. Kami ang inyong tagapag-ulat. Ako po si Miss O, Miss Karen Oyong. At Henry Uri. Pabalik tayo sa ilang saglit. Balansyado. Balikan natin ang mga balansyadong balita. Kami pa rin ang inyong tagapag-ulat. Ako po si Miss O, Miss Karen Oyong. At Henry Uri. Umabot na sa 46,923 mga individual ang naapektuhan ng pinagsamang epekto ng shear line at bagyong Berbena. Batay sa pinakahuling ulat ng NDRRMC, wala mga ito sa iba't ibang lugar sa Caraga region. Sa ngayon, 485 families o 1,966 individual ang nananatili sa 19 na mga evacuation centers habang patuloy na minomonitor ang iba pang lugar. 3 kalsada ang nasarado sa Region 6 habang 2 naman sa Caraga epekto pa rin ng masamang panahon. Samantala, 59.59 na pantalan mula sa Mimaropa, Region 6 Negros Island Region, Region 7 at Caraga ang pansamantalang hindi operational. Samantala, 3 patay habang 3 iba pa ang sugatan sa karambola ng 6 na sasakyan sa bahagi ng Sumulong Highway sa Antipolo City. Sa ulat ng first responders mula sa Barangay Santa Cruz Rescue, pasado alas 6 ng umaga nang mawala ng preno ang dump truck na magkakarga sana ng buhangin sa sentro ng syudad. Dahil dito inararo ng dump truck ang kasamang isa pang truck, 2 motorsiklo, 1 kotse at 1 SUV sa kabilang lane ng kalsada. Naipit sa harap ng dump truck ang driver at pahinante. Gayon din ang rider ng motorsiklo na nagulungan at pumailalim sa sasakyan. Ayon sa Antipolo City Command Center, dead on arrival sa ospital ng lalaking pahinante. Habang sa retrieval, nalagutan ng hininga ang driver ng truck maging ang motorcycle rider. Samantala, inilikas naman ng Philippine Coast Guard ang mga residente sa Bacolod na na-trap ng kanilang bahay dahil sa pagbaha. Para prioridad ng PCG ang kaligtasan ng mga sanggol at senior citizen sa Barangay Banago at pinuntahan din ng Barangay Mandalagan na nakaranas ang abot binting baha. Nag-aabot ng tulong ang Coast Guard at tiniyak ang kaligtasan ng mga residenteng patuloy na minomonitor naman ang iba pang area sa naturang lungsod. Higit sa 5,000 ang stranded sa mga pantalan dahil sa pananalasa ng bagyong Verbena ang ngayong araw ng Martes, November 25. Ayon sa Philippine Coast Guard, nasa 5,576 na mga pasahero, truck drivers at cargo helpers ang stranded sa 82 na mga pantalan. Umabot na sa 141 vessels at 52 motor bangkas ang hindi maglalayag dahil sa epekto ng bagyong Verbena. Karamihan sa mga apektadong pantalan ay nasa Southern Tagalog, Bicol, Western Visayas, Southern Visayas, Central Visayas, Northern Mindanao, Eastern Visayas, Northeastern Mindanao at Southwestern Mindanao. Sina Henry Uri at Karen Oyong, DZRH, Balansyado. Samantala, magsasagawa naman ang seri ng anti-corruption protest sa November 30 sa iba't ibang lugar sa bansa. Ang Kilusang Bayan kontra Coraco, tama na. At bagong alyansang makabayan sa November 30 kasabay ng malaking mobilisasyon na baha sa Luneta 2.0 sa Maynila. Ayon kay David San Juan, konbino ng taong bayan ayon sa Magdanakaw at Abusado Network, magsisimula ang programa ng baha sa Luneta 2.0 sa ganap na alas 9 ng umaga hanggang tanghali. Kabilang naman sa magsasagawa ng seri ng kilos protesta ang Davao City, Iloilo, Antique, Roas, Calibo, Bacolod at Calamba sa Laguna. Sa Cebu, sa Tacloban, sa Baguio, sa Naga, sa Camarines at Legazpi, kasama na rin ang Albay. Ayon sa mga organizer, ang sabayang protesta ay bahagi ng kanilang panawagan laban sa talamak na nakawan sa bansa. Tiniyak naman ng Department of Social Welfare and Development ang sapat na relief assistance para sa mga apektado ng bagyong Verbena. Ayon kay DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao, halos 1 milyong food packs ang naka-standby o naka-preposition bago pa manalasa ang tropical depression. Ito ay bukod pa sa repacking operation sa Luzon at Visayas Disaster Resource Center para dagdagan ang pamamahagi ng relief para sa iba pang naapektuhan ng mga nakalipas na bagyo. Sinabi ni Dumlao na abala din ang mga personnel ng DSWD sa kaparehong aktibidad sa Bicol, Eastern Visayas, Central Visayas, Northern Mindanao at Caraga Region. Sa iba pang mga balita, arestado ang 16 na Chinese national sa isang scam hub sa San Miguel sa Manila. Ayon sa Bureau of Immigration, nagsagawa ng raid ng mga operatiba sa Sunland Building
para hulihin naman si Chen Qinghuang ng isang pugante sa China. Dito na aresto ang iba pang mga dayuhan na bigong makapagpresente naman ng pasaporte at iba pang immigration documents. Nakita rin sa lugar ang libo-libo mga gadget na ginagamit umano sa mga online scam operation. Nasa kustodiya na ng immigration ang mga naarestong Chinese habang hinihintay ang kanilang deportasyon. Walang nakikitang banta sa seguridad ng Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police sa ikalawang round ng trillion peso march sa November 30. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Padilla, naka-red alert status na ang kasundaluhan para sa rally. Hinimok naman ni Padilla mga organizer ng sarili na sila na mismo ang pumuli sa kanilang sarili upang matiyak na hindi sila mapapasok ng mga magtatangkang manggulo. Samantala, inanunsyo naman ni PNP Acting Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. na mag-deploy sila ng 9,000 tauhan para sa aktibidad. Binigyang diin ito na bawal ang anumang aktibidad sa Mendiola, paligid ng Malacanang at sa labas ng White Plains at Temple Drive sa Quezon City. Aman na po 2 minuto makalipas ang 5:00 ng hapon. Babalik tayo sa iba pang mga balita. Sina Henry Uri at Karen Oyo, DZRH, Balanchado.